Hi, another day. Another good day, everyone. God bless us all. Ako po, ito po, update. Pa 3 days chemo ko kahapon. 3 weeks chemo kahapon. Sa cycle B. Nabawas-bawasan na yung 12 weeks na chemo. 9 weeks na lang, konti na lang din. Matapos na ako ng cycle B chemo ko. Sana wala ng cycle 3 or whatever. Ayoko nang mag-chemo talaga. Pero kailangan eh. Kumusta po ang lahat? Ito, nakikipagkwentuhan sa sarili, walang magagawa para mawala lang yung iniisip. Pero kaya, laban lang. Smile pa din. Maging masaya, huwag isipin na may sakit ka. So ito, update lang. Kahapon, June 29, may third chemo sa cycle B ko na chemo. Okay naman, kasi gabi yung chemo ko, pag uwi ko, tulog agad ako, kaya maganda-ganda ang pakiramdam ko. Maganda pala magpa-chemo gabi. Kasi pag uwi mo, tulog ka kaagad. Nakapagpahinga ng katawan mo kaysa araw pala. Sa araw kasi, iba yung tulog mo sa gabi. Sa araw hindi ako nakakatulog eh. Sana babalik yung schedule na ganun na gabi. Mas maganda pala. I-request ko yun sa doktor ko. Magkita kami ulit. Maganda pala pag gabi. Kaya ito, parang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Pero first day pa naman to ng after chemo. Doon man talaga pababa yung potassium ko, yung mga ng blood ko, kasi doon siya umiikot yung gamot na yung parang gumagana na siya, umiikot sa buong katawan mo, kaya umaano talaga ang katawan mo, humihina ka. Alam mo yung pakiramdam na yung kaso ka ba na tagal-tagal na natrangkaso yung kalamnan mo na pinagkaganon-ganon na wala kang lakas, parang andun sa pinakailalay mo ng buto yung ngalay na yun. Pero wag kang magpapadala nun, ibangon mo lang, ilakad-lakad mo, kasi para yung buto mo hindi manghihina, yung mga joint mo hindi siya sasakupin ng mga ngalay-ngalay. Kaya ang ginagawa ko, kahit pag napapagod ako, lakad-lakad ako, ikot-ikot. Pag napapagod ako, higa. Ganun lang ang ginagawa ko. Kaya kayo may mga cancer, huwag kayong magpapadala sa stress, sa emosyon nyo, pag-iisip. Masyadong isipin nyo lang na gagaling ka. Talaga. God is good all the time. Kaya kailangan nyo lang lumaban. Isipin nyo lang na meron pang pamilya mo na umaasa din na gumaling ka. Kasi sila umaasa na gumaling ka, kaya ikaw magpapagaling ka din. Kaya ako, ganito ang ginagawa ko. Kahit ako lang mag-isa dito sa Saudi, andito ako sa ibang bansa eh. Wala ako dyan sa Pilipinas. Dito ako nagpapagamot kasi akalam kong makasurvive ako dito kung dito ako mapapagamot. Kasi libre naman ang gamutan dito. Na-refer man ako ng public hospital ng gobyerno ng Saudi Arabia. Sponsor ng amo ko. Kaya malaking pagpapasalamat ko din sa mga amo ko, kasi sobrang bait nila. Nayaan nila ako kahit wala na akong trabaho. Sabi ng amo kong babae, as long as magaling, inshallah kagaling ka din. Sabi ko, thank you madam, kasi hindi niyo po ako pinababayaan. Nahihiya na ako eh, kasi pumunta ka dito para maging kagapay sa gawaing bahay, kasi ako tagapagluto. May mga party siya, ako pinapaluto ng mga ibang pagkain. Hindi naman lahat pinapaluto sa akin, pero maaasahan niya ako. Hindi naman ako nagre-reklamo sa kahit sobrang pagod ko na. Kaya sabi ng amo ko, I like you because kahit anong pagod mo, hindi ka nagre-reklamo, hindi ka nagsasalita. Kasi alam ko naman na pinunta ko dito, pero
binigyan tayo ng baga, ng ganito, itanggapin. Pero genetic kasi to sa amin eh, sa side ng papa ko. Ganun lagi ang sa nakita ko, lola ko may buko sa suso, yung pamangkin niya ganun din, may buko sa suso. Parang genetic siya sa side ng lola ko. Sa third generation ako yung naapektuhan. Para ako ang nagmana sa amin lahat. Inshallah wala na sanang hindi na sana nila maranasan yung naranasan na ako ang ng bukol bukol na yun. Sana sa mga huling kong pamilya wala na sana makaranas nito kasi ang hirap talaga. Pero tayong may mga cancer, laban lang. Huwag magpahina-hina, kumain ka. Wala namang pinagbawal na pagkain. Kasi ako dito wala naman ako magagawa kundi kumain kahit ano. Kahit sa hospital pag nag-chemo ako, may mga food naman doon. Nakikita ko yung mga food, katulad lang din sa ginagawa kong food dito sa bahay. Yung niluluto ko para ibigay sa mga kasamahan ko. Kasi hindi man ako nag-iisa dito. 6 man kaming tauhan ng amo ko, 2 ang lalaki, 4 kaming babae. So 6 ang pinaglulutuan ko ng pagkain namin. Nakita ko dun sa hospital, pare-pareho lang din yung binibigay ng pagkain. Kung anong kinakain namin dito sa bahay. So sa isip ko, tapos ang doktor hindi naman nagsasabi na bawal yan, bawal to. As long ang kumain ka, lagyan mo yung tiyan mo ng pagkain. Tapos kung ang pinaka din, kain ka ng kain, yung hindi ka nakakapagdumi ba ng ilang araw na. So sinabi ko lang sa doktor, sa oncology ko, na hindi ako magpagdumi. Binigyan nila ako ng stol constipation, yung ito na gamot, stol softener pala. Kaya pag umiinom ako yun, ayun, nakakapagdumi ako. Okay, lalo nang pag nakautot ako, ganda ng pakiramdam. Pero laban lang, itawa ko lang, nanonood ako ng mga katawanan. Yun lang ang stress level ko, cellphone. Nanonood ako, pag napagod ako, tutulog ako. Pag nagutom ako, kakain ako. Kaya ngayon tingnan nyo ang taba-taba ko, kasi hindi ako nagpapabaya ng kain. Nag-gain na ako siguro ngayon 6 kilos na ang gain ko. Tumaas ang timbang ko. Sabi ko, pag matapos na ako mag-chemo, doon naman ako mag-diet kasi mahirap na pag tumataas na. Kasi may edad na ako. Malapit na po din ang birthday ko. So to, July 14, mag-53 na po ako. Inshallah, God will give me more years to come. I hope na bigyan niya pa ako ng maraming taon. Kasi pag uwi ko sa Pilipinas, masama ko na po yung mga anak ko, yung apo ko. Mabanding ko na sila kasi half of my life nandito ako sa abroad. Pero hindi lang ako sinerte ng asawa. Hindi naman kami nagkahiwalay, pero kulang lang siya sa diskarte. Kailangan ko siyang i-push ng i-push. Pag sabihan ko ng ganito, sasabihin niya, ganun nga ang kapitbahay namin, wala namang, hindi nga nag-asinso, yun naman ang ginawa. Sabi ko sa kanya, iba ka naman, iba sila, pero wala siya eh. Kaya tiniis ko na lang, as long as yung mga anak ko hindi naman niya pinabayaan. Tsaka rin ang nagpapalaki ng mga anak ko, lalo na yung lalaki ko, yung bunso ko lalaki kasi. Kaya nagpapasalamat pa rin ako kahit ganun siya, walang diskarte sa buhay, umaasa lang talaga sa akin. Kahit pagsabihan mo na ganito ang gawin, hindi siya yung taong wala naman hindi naman siya nagbisyo, sa bahay lang talaga siya. Ayun, nagkasakit, bisyo niya, sigarilyo, inom, pero minsan-minsan, yun lang, gano'n naman talaga.
Sige guys, sa susunod na naman, magkukwento pa rin ako. Kukwento ko rin sa iyo ang buhay ko mula ng pagkabata namin. Mahirap ang buhay namin dati. Sige po. Maraming salamat po. Sana magustuhan niyo yung story ko. Ngayon lang po ulit ako nagka-time ulit mag-video kasi ano, nung nakaraang Webes saka Biyernes, ipapakiramdam ko masakit yung buong katawan ko, kaya mahina ako, kaya hindi ako nakapag-update ng pang-araw-araw kong video. Hindi ko naman to in-upload sa read up na to para ano, kundi baka may mabalikan ako sa journey ng ano ko, ano ba yung paglalaban ng buhay ko sa cancer na yun. Hindi ko to in-upload para sumikat o ano, kundi may babalikan ako at hahanapin ko sa YouTube, sa YouTube na to, hanapin ko, titingnan ko kung ano yung mga pinagsasabi ko, pinag-ano ko, kundi may babalikan ako next katapos ng chemo ko, ng journey ko, magiging sana ipag ano ng Panginoon na magiging cancer free ako. Sana nga, I hope God will lead me to na umayos ang katawan ko. Sana nga para may mapapanood ko to sa susunod. Salamat.